early game medyo nag-ano mahirap talagang the moment that you hit level 4, dun pa lang talaga makaka-kill si Harley usually. So yung early game medyo kailangan alagaan pag nag-Harley si Carl TZ. Pero kita mo naman, di ba? Core Harley. Oo. Ganang-gano pa rin. Napagano pa rin nila. And yung Lancelot, secured na. So, madami pa rin options na kailangan pag-isipan ng alter ego. Madami silang kailangan itignan dito sa banning phase na to. Yes, nag-agree ako sa iyo, Rakart, pero still, this is gonna be the bans. So, tinanggal dito, Brain Esports, the Jawhead, wherein si Leo Murphy, isa yan sa mga paborito niya. And masasabi ko, no, si Lusty and si Leo Murphy, medyo hindi na nagkakalayo ng hero. Totoo yan. Ano na rin sila, makasilvana. And almost same role din sila na pinufulfill talaga sa team nila. Literal na sakripisyong tupa. Oo. Ang Ang napansin ko lang ngayon, in Lusty's way of, yung mga heroes niya ngayon, at least for this meta, hindi niya na ginagamit masyado yung Cho as a tank. Yun nga yun. Diba? So, obviously, they wanna go and full commit yun into either giving it to Rebo, pwede mag-Rebo na fighter Cho na masakit. Yung Cho tank, medyo bihira na yun ngayon. Especially right now, here in the in M2, nagiging iba na yung kwento ng Cho. Bihira din, nakita ni Cho, actually medyo mababa yung win rate ni Cho dito. Surprisingly. Diba? So, ano din kasi, parang ang hirap din niya, lalo na kung ilalagay mo sa, parang ang squishy na masyado ni Cho. Given kasi, di ba may nerf din siya recently, wherein pag nag-Way of Dragon siya, yung part dun sa Sipa, naka-crowd control na siya, hindi na siya invulnerable. Kaya, exactly. So, kaya mo nang, hindi na pwedeng bastang ult mo lang, i-Way of Dragon mo lang, tapos combo-combohan mo lang. Hindi. Mapipigilan ka na, and it's becoming really hard to complete those combos. Lalo na pag nasa low, nung kalaban mo, yung plano mo. Pag alam na ng plano mo na, uy, maninipa to sige, kayo na bahala. Parang sabi nung nasipa. Exactly. Kayo na bahala. Exactly. Ganun. Pero looking here, Rockheart, no, the way Brain Esports ban, medyo inaalisan nila dito si Leo Murphy ng mga hero, no? Sylvana, this is directly targeted kay Leo Murphy kasi alam naman natin, isa to sa mga paborito niya. And the YSS ban, what do you think about the YSS? Kumbaga ayaw ba ng Brain Esports ng mga early game-centric na lineup? Tingin ko, and it's also a hit to Carl TZ kasi he can also play the YSS very well, no? The thing is, they really wanna stop yung global na vision na nabibigay ng Mountain Shocker. Yun yung mga inaalagaan na wag ibigay netong Brain Esports. And their draft, by the way, is super smart. Kasi alam mong ginawa nila, ino-open nila yung Selena. Ay, So, wow. if I like Alter it. Ego picks it up, pag hindi niya pick up yan, alam na ang susunod na picks ng Brain. Indeed, posible. Or there's a good possibility na they took yung mga side lane. Pero what do you think? Ginamit to kanina, di ba? Ni Few itong Matilda na to. And Gumana eh. oo, gumana talaga. Ang hirap pa. So, Nakaipit na kalaban yung Matilda. No? Oh my. Oh Look, my G. sinecure na kagad nila Wala dito silang pake. yung Ling. Interesting. Ang tanong kaya dito, Kuya Rockheart, sasagutin kaya to ni Carl TC ng isang Lancelot? Parang there's a very good chance, no? Magandang chance na makuha niya yung Lancelot niya. Pero pag hindi niya kinuha yun on this rotation, I'm pretty sure na mababan yun. And just like that, Show is still gonna be the name of the game here. Dahil nga may Ling. Kasi may nakitang Ling. Yun yung sagot sa Ling. Nag-agree ako sa'yo. Kanina pinag-uusapan natin na hindi na masyadong ginagamit ni Kuya Lusty. Kaso kasi kailangan maganda siya on this draft on the scenario itself. Kumbaga meron siyang mga direct na kailangan targetin wherein ito ngang Ling. And how about ito, Flap TC on the Benedetta? Nakita natin to during the RRQ match wherein si Psycho, siya yung sabihin na natin, nag-shine on that specific game. Now, hawak to ni Flap TC. And isa rin to sa mga gamay na gamay ni hero ni Flap. Pag binigay mo kay Flap yan, it really fulfills the role kasi yun yung nagiging Benedetta na mahilig si Flap sa mga tanky hero na masasakit. And si Benedetta, when you build it like that, when you build that super tanky Benedetta, tas binigay mo pa sa isang high skill cap player tulad ni Flap TZ, talagang doon naman talaga sila kumuhugot din ng nas. Oo, ga-agree ako sa iyo dyan. Pero ito Ayan na ba na yung Lance? Naku. Yes, nako talagang aral na aral ng bawat team ang kanilang kalaban. And still, ito the reason why I'm really emphasizing tong mga ban and to Leo Murphy. Kasi this was also ito rin yung naging
formula ng Bren Formula. Esports during the MPL Invitational na kinakancelan nila ng hero si Leo Murphy. And I really wanted to see if this gonna work right now dahil ang kinakancelan ngayon naman ng hero dito ng Alter Ego is yung jungler ng Bren Esports wherein Carl TC. Parang fino-force nila si Carl TC to go into like a marksman Oo, na, like na a Claude, jungler. no? Exactly, and they do have the tools to deal with it with the Link. Kayang-kaya nilang sumabay if ever Oo. mag Sumabay. Claude na si Carl TC. Totoo. So, this is becoming a really big problem. Tanggal din yung Hayabusa just in case para wala ding problema itong si Ling. Not to mention, mas madali din ang buhay netong Loyi na to. Ito pa yung no? Scary din kasi ang isang Loyi talaga eh. Kumbaga pagka napagdikit-dikit kayo, ito pa ang nag-synchronize din siya with the Black Dragon. Why That's do I true. say that? Pagka medyo naikot-ikutan na kasi kayo, medyo may konting disruptive move. So, mas magiging madali para dito kay Udil na itama yung kanyang mga skills. Yung Yes. mga rotation. Kasi may mini-stun yun eh. Yes. Na-stun ka, may knock-up pa. Mhm. Yung Dragonid form nitong si Oo. Yuzhong. Saka isa rin yan sa mga paboritong combo dati ng Bren wherein may hindi ko maalala kung sino yung nakalaban nila noon. Nag-diversion si Few, tapos sakto yung diversion. Pagdating doon, naka-Black Dragon na si Flap TC. Oo, parang lumipad yung Dragon. Oo. Di ba? May mga ganun talaga eh. So, yun yung kailangan nating abangan because most likely, gagawin din ng Alter Ego Esports yon, learning from their opponent. Yes, indeed. And Ayan na nga. medyo tanky ang setup dito ng Alter Ego. It's more on a sustain ang the way yung setup nila rito. We're in naman dito para sa Bren Esports. It's more on a damage pero squishy ang kanilang mga hero dito. Medyo squishy nga, mga tol. And again, Carl TZ, as we predicted, did go straight for the Claude right after yung mga ban dun sa Lancelot to the Hayabusa. And again, medyo mas tagilid tayo doon in terms of the early game. Anong sa tingin mo? Medyo yung yung lapu-lapu dito sa RRQ kasi yun priority nila yun We're in this on these two teams. Hindi nila pinapansin. Pero Ang yun ganda ng prediction natin ngayon. iniisip ko talaga yung lapula. Sabi ko, bakit di nila pinapansin yung RRQ kanina? Kaya Yun yung nga gustong-gusto. Ini-explain mo pa lang, binigay na agad sa'yo eh. Exact. So far so good. I really like to na-predict natin halos lahat. Pero again, the mind games are still real dito sa Alter Ego. Oo, pero ito No? kasi ang catch nun dito, Rockhart. Medyo ang ganda ng mga mobility ng mga heroes dito. Double ng core, like you Bren predicted as Esports. well. Oh my, ito na. Eto na. Nandito na mga kaibigan, sa mga nanonood dyan sa kanya-kanyang tahanan. Anong sa tingin nyo ba? Itong drop ng Bren Esports, would this work against their rival on the Indonesian squad? Nandito yung kunat factor, nandito yung Kunat Akai. factor, yes. I may say na, nag-agree ako sa'yo, yung early game, this might really fall into the hands of Bren Esports. Meanwhile naman, pagka na ang Alter Ego ang nakakuha ng early game, wherein mas scaling sila, they might actually take the win. Pero syempre, hindi hahayaan ng Bren Esports na lumamang ang early game ng Alter Ego against them. And here we go! For the first game ng Bren Esports laban sa Alter Ego, the redemption arc ng Black and Yellow. Ito na kaya yon? Let's find out! It's a best of 3, mga kaibigan, Bren Esports. Mainit na early game ang laban dapat nila with their skills. Everyone is actually early game aside from yung Claude, di ba? Indeed. Gusto ko yung ginagawa dito ni Losty na tinitignan niya agad kung baka kinukuha ni Leo Murphy or nililish yung orange buff. So pinansin niya agad kasi yan yung usual na ginagawa So suntukan yung dalawang tangke kagad dito Grabe, ito the skirmish is real. Binibigyan agad Leo Murphy, hindi naman magpaparatalo dito. Akalain mo yun. Pero again, medyo nagamit niya yung heal niya doon. So advantage na yun kahit konti. And sa Oo. PC, hindi mo magagalaw to sa taas. Medyo mahirap yan. Hanggat wala kang Hurricane Dance, hanggat wala kang 1,000-pounder combo, medyo hindi nyo mahuhuli yan. So right now, they're trying to really keep it together. Walang lumalabas ng lane. Walang Oo. nagpapakita masyado sa Bren Esports. Exactly. Pero look at how, ito sa mapa ako nakatingin ngayon, Rockhart Look at the Akai. Tignan mo yung ginagawa niya. Hindi na hinahayaan doon si Lusty na puntahan yung Link. Oo. Pinisecure agad nila dito yung double buff ng Link. Ayun na nga, Flap TC. Pero dito mo masasabi, ganito nila kakilala ang isa't isa. Oo, naging bodyguard na lang bigla si Leo Murphy. Alam kasi ni Goro nung Alter Ego na susubukan ng Bren Esports na i-take down agad yung 1-1 sa top. Kaya Oo. sabi nila,
O sige, diyan ka na ba muna, Leo Murphy? Okay na kami dito sa mga lane namin. Hindi kami action. Alagaan mo lang yung 1-1. Yes, kumbaga, pwede natin sabihin na a slight pressure on the side of Bren Esports dahil medyo sila yung mas kailangan gumala on the early game. Pero hindi rin naman natin maikakailan on the late game, papalag pa rin naman ang lineup dito. Pero ito na nga, nagsimula na yung Blazing Duet dito ni Carl TZ, pero just to clear the minion wave here on the mid lane. It's the farming game, early game agad. They wanna really stick to what they're strong with. Ayan, no, laban agad sa turtle the moment it spawns up. And right now, wala sa posisyon. Hindi kayang umikot ng rest of the team of Alter Ego. Kita mo yung 1-1, nandyan lang yan hanggang mamaya. Tapos yung link na to, most likely bababa din to in a few moments. Pero don't forget, si Flap TZ nakaabang din. Yes, and that's a slight technical difficulty na we had on the broadcast. Pero yun na nga, yung positioning doon sa huli natin na nakita na feed, it's a 3v3. Pero mas mabilis ang responde dito ng Alter Ego wherein kasi yung Ling, pwede siyang mag-flinch poise Pwede siya lang. flinch poise sa pader, no? So, pwede silang mag-4-man agad dun sa baba. So, Bren Esports needs to be a little bit more careful. Although, tingin ko, under-level pa eh. Tingin ko, under-level pa yung Ling. Most likely, hindi niya magagawa agad yun eh. Yes, nag-agree ako sa'yo. And one thing din kasi, no, sa recent na naging patch natin, but before we talk about the patch, sino nga kaya yung nakakuha nung turtle bot? Regardless kung sino man yan, I may say na parang pantay pa rin yung gold eh. So regardless kung sino man yung nakakuha noon. And so far, mga kaibigan, I may say Bren Esports ang nakakuha dahil look at the score pala Rockhart. Yes. 3-1. 3-1. May laban na naganap. May madugong laban na hindi natin napansin. Yes, pero ito si Mr. Inspired Remo going against Yam, and that's gonna be a killing spree para dito sa tangke ng Bren Esports. Kumakaway. 4-1 sa kill score, mga kaibigan. Few nasa gitna. Keeping it steady. Udil, nasaktan. Nasaktan na nga indeed, pero naitulak si Flap TZ. Flap! Pero sa anong gagawa mo? Pero dahil nakatakas pa nga naman din, Lusty onto the back. And dito ng Alter Ego looking for the right moment para sumipa. Hindi na ititake dito ng Alter Ego yung chance na masipa sila dito ni Lusty. Face check, napagdikit yung dalawa. Medyo nasaktan doon si Pura Heart. Yup, and Few has to go back. Lusty as well. Hindi niya kakayanin yan if ever mag-start ng crossbow of Tang itong si Pai. Kaya ngayon, back muna sila. Flap TZ back onto the lane, making sure na walang masayang experience para dito sa Bren Esports. Yes, so far dito, regardless na mataas yung kill ng Bren Esports, ang Alter Ego, nakakasabay sila sa gold. Sobrang dikit nito, mga kaibigan. Carl TZ, once again, they're going for the second turtle of the game. Leo Murphy, na-spot out sila dito ng Alter Ego. Medyo low si Rebo dito, kaya medyo alanganin pag nag-start sila ng fight, pero they want to go for 4v2 is the top lane. Turtle will go down into Carl TZ. Nakuha ni Carl TZ yung pagong. Sino pa ang susunod? Si Rebo namatay dun sa likod. Na double kill naman dito ni Flap TZ. Ang mga members dito ng Alter Ego, si Pai na yata ang susunod. Pero itong eskinita na dinaanan mismo ni Elsa, tinalunan with a BMI doon ni Carl TZ. Babalik siya sa unggoy. Ayun na nga. And Few still zoning out the members dito ng Alter Ego. Rockhart, I may say, nakalamang doon ang Bren Esports. Slow and steady, lumalaman ng konti. Flap TZ diving under the tower. Ganun sila ka-confident to take these fights. Look at that, kinuunti-unti niya Selly Boy. Oh my! Flap TZ on a roll. Nakita mo yung ginawa niya doon. Nag-slice siya doon sa loob mismo Slice ng ng Dyson. Torre. Pero kasi meron siya nung yung skill 2 ng Matilda wherein pwede siyang mag-dash in papunta doon. So Lusty dito tinitignan yung purple buff ni Selly Boy. now. Ang tanong, makakancel. I don't think na susubukan yon ni Lusty. Yes. Ito ginagawa ng dalawang tangke natin dito eh. Talagang nasa kanila ngayon ang bola, Rockhart. Right now, very unlikely that they're gonna go for anything. Pero sa ngayon, ang gusto lang naman ng Bren is makita kung nasaan ang mga miyembro ng Alter Ego. Lumalamang na ang Bren Esports right now. 1.5k on the goal lead, 7-2 sa kill score. Right now, they can catch more. Lusty with a kick. With the kick doon sa kay Akai. Pero I don't think na mapapatay. Selly Boy going in. Carl TZ using the Blazing Duet just to show the members dito ng Alter Ego. Both teams maingat. Pero alam natin, Bren Esports ang mas lamang dito sa early stages of the game. Rockhart, can they keep this up? Yun nga, yun ang kailangan nilang gawin. They have a good momentum already. Huwag nilang intayin lumakas pa si Selly Boy at si Pai.
Pero ito Leo Murphy, medyo nagdedelikado na naman sila dito pero masyadong malalim. Ito, may sipa bang magaganap? Selly Boy, ito ang nagiging anxiety ngayon dito ng Alter Ego. Hindi nila mahanapan ng farm or ng space si Selly Boy dahil yung aggression ng Bren Esports ay tuloy-tuloy. That's right, non-stop aggression, yun naman talaga specialty ng ginawa nilang lineup dito. Again, sabi natin kanina, early game to mid game, talaga namang lalamang ang boys in black and yellow. At yun na nga yun, dito nakuha na naman dito yung Pagong, patay na naman dito yung Akai. Sino pa ang susunod? Pero nagkadikit-dikit dito ang mga membro ng Bren Esports. Naku Sila po. yata ang nagdelikado. 4 ang nawala, nag-wipeout pa nga yata. Flap TZ, hindi na siya susunod dahil baka mawala pero papalag pa rin naman dito ang ating Benedetta. The super rookie is here, getting pie on the run. And so far, bumawi doon ang Alter Ego. That's right, bawing-bawi ng Alter Ego. Kill score right now, 9-6. Isang bagsak. Pero ang maganda naman, nakuha ng Bren Esports yung turtle. Although right now, it is denied. Watch the instant replay, see what happened there. Ang nangyari dito, Rockhart, na medyo nasulit sila nung nung rotation nung ni Udil. Oo. Napagdikit-dikit sila doon tapos parang nag-layering yung mga skill ng Alter Ego. Hindi pa tapos yung instant replay. Bakbaka na naman dahil si Yam, siya na unang mawawala pero na-sustain yata nung Dragol pero not today dahil sabi rito ng tank ni Lusty, siya pa nga yata yung nagmumukhang parang carry natin dahil yung Cho, siya mismo ang pumapatay, initiate Engage agad. on sa likod, walang pake, gusto niya mahanap sino ba ang na-jit kon doon ako. Si Pai dito mukhang matitrigger niya kanya crossbow of Damn! We're flying! Here we go! Flap TZ is the one that needs to control this. Sa ngayon, yung crossbow of tank na yan, nagiging threat din. Right now, after magkaroon ng duality passive ni Udil, talaga naman. May Oh. follow-up na sumusunod lagi. Yes, nag-agree ako sa'yo, Rockart. Itong si Odil, siya ang nagpapahirap sa mga team fight. Dito si Lusty, ang ganda ng mga sipa niya. Sa totoo lang, hindi siya nagtitipid dito. Kahit si Leo Murphy, sipain niyang Akai na yan. Yup, and right now, Flap TZ is trying to control this. Selly Boy nasa baba! Sinubukang kunin ni Quarrel TZ pero makakatakas muna sa ngayon. Very, very low ang mga players ng Alter Ego dito sa baba. My, still, Bren Esports, they are still the one driving the tempo nitong ating laro, Rockart. Yes, dikit na dikit dito ang goal, pero I may say, ang may hawak pa rin dito ng mapa is Bren Esports. Bren Esports definitely looking like they have it. Carl TZ, pangatlong pagong ng laro. Nasa kanya, Selly Boy, nasipa! Nasipa nga, pero nakatalon doon sa pader. Back out na muna dito ang mga members ng Bren Esports. Kung mapapansin mo dito, Rockart, yung gitnang tore, yung outer turret sa gitna, hindi pa rin matibag. Ganon kahirap pasukin dito ang mga members ng Alter Ego. It's all because of Udil. Yep, that Loyi. Talaga namang napakalaking sakit sa ulo. Right now, nasusubukan gawa ng paraan ni Lusty. Bigyan mo ng sagot. Etong si Udil, again, positioning ni Leo Murphy, napakaganda pa rin. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ang Bren Esports. Oo, pero ang gusto ko dito all throughout the map, Flap, TZ, and Rebo, kung masapapansin mo sa mapa natin, Rockheart, maghalos magkakasama yung mga members ng Alter Ego. We're in, yung Bren Esports, mas confident sila. Flap, TZ, okay lang maiwan sa taas. Si Rebo, okay lang maiwan sa ibaba. Pero dito sa gitna, ang lalaban, gonna be Lusty, sama po pa si Few. Now, Alter Ego, still waiting for the right moment to strike. Pero si Carl TC, though hindi siya nakakakuha masyadong ng kill, ang taas ng kanyang farm. Yup, aware na aware ang Bren Esports, hindi pwedeng lumaban. Kahit may turtle buff tayo, kailangan mag-ingat. Because right now, Alter Ego players, kayang-kaya pa rin pumitas pag nagkamali sila ng napakaliit lang. Oo. Oh my, I may say, Rockart, naghihintayan na lang tong dalawang team na to lumaba. Oh my! That blazing duet! Sobrang sakit. Mukhang mababasag Kalahati na. lahat. Finally, nabasag na yung tore dito sa gitna. Takbuhan na, talunan pa. Pero si Yam, pero si Selly Boy, masyado kang malalim. Si Pain dito ni Lusty, siya ang unang mawawala. Isama mo pa si Yam. Oh my, don't do this to us. Bren lang sa kalam, Rockheart. Dalawa ang nawala dito sa Alter Ego. And of course, dahil lang doon, hindi kailangan ng wipeout Torre. Agad ang gusto ng ating mga tropa. The black and yellow. Wanna keep going at it, Lusty, keeping everyone in check. Walang lalabas. Walang Bawal lalabas. lumabas. Delikado to, Rockheart. Now, the purple buff, hindi na ngayon makakakuha si Selly Boy. Now, lumabas na rin dito yung Lord. This is a very good opportunity para sa Bren Esports na kuhain ito. Ganun na sila ka-confident. And I may say, hindi kayang sabayan ng Alter Ego yung mga
disdain na nanggagaling from Flap TC, from Rebo. Itong dalawang side lane na to, hirap na hirap ang Alter Ego given ang lakas pa ng damage ni Carl TZ. Hindi kaya sumabay nila pa eh. Like, Oo. hindi pa sila activated. Napakatagal. Hindi nila kayang sumabay sa bayo, napapaparapampam na sila, Tama! Rakard. Ang Bren Esports, tuwang-tuwa. Sila, wala, hindi ko na alam. Hindi ko na talaga, kaya. hindi ko na Si Pio masabi. gusto nang lumaban. Si Lasty nandyan din. And again, Selly Boy, nakita mo bang pumapasok siya with the Tempest of Blades? Wala. Hindi. Walang ganun. Hindi nila yon magawa dito sa Bren Esports Squad. This is a very confident team. Kung nung MPLI medyo nakalamang kayo ng content. Not today, not this time. This is gonna be the first Lord. I may say hindi pa yata Luminous Lord to, pero hindi to uncontested to, Rockheart. Uncontested. Look at Selly Boy. Hindi niya na pinili pang steal yon. Push na lang sa may bottom lane. Alam niya hindi niya kayang sumabay. Hindi talaga. Walang kayang sumabay. Diba? Yun ang maganda naman doon. And again, Bren Esports, kahit hindi luminous yan, okay lang basta meron. Oo. Ganun sila gustong ka-secure. Kasi pag nireset pa nila yun, baka tumagal, baka makalusot pa. Yun ang Ay. gusto nila, ayaw nilang mangyari naman. Nag-agree ako sa iyo, Rockheart. Now, Bren Esports, no bias aside, No Rockheart. bias. Sila Wala talaga bias. ang nakakalamang dito sa laro na to. What do you think? Ano ba paano makakabawi ba dito ang Alter Ego? Dahil ito na, yung Lord paparating na sa gitna. Kailangan talaga mahuli ng isang maganda. Itong si Carl TZ. Pero kita mo naman, 2-2-4 lang yan. Pero, after that, wala na nangyaring deaths, di ba? Dire-diretsong objective. Right now, ang objective nila is yung Torre na to. Yung Torre nga doon sa itaas dahil nandun si Flap TC, pero yung sipa ni Lusty kay Leo Murphy. Pero I think makakadepensa pa naman dito ang Alter Ego squad, pero na-chip down halos kalahati yung mga Torre nila. Oh my, mukhang yung aggression hindi pa rin hihito. Pumasok? Look at Flap TC, pero si Leo Murphy tumalon, pero wala yata siya nagawa. Nagdalawang isip siyang umikot. Yung Hurricane Dance, hindi niya nagamit dahil siya ay nawala. Look at Carl TC! On to the backlane dito. Pinapatay-patay ang mga members ng Alter Ego, pero masyado na yata tong malalim, Rockheart. Pinilit na nilang basagin yung Torre dito sa itaas. Lusty, takbo dito. Takbo, Bren Esports, pero nakuha na nila kung anong kailangan nila. Dito si Mr. Inspired, si Rebo, hinahabol ng mga members dito kalaban. ng Alter Ego, makakatakas kaya pumalag na lang siya dito, Rockheart. Wala na siya ditong magagawa. Hindi na niya. Napatagal nila yun ng sobrang tagal. Pero- I think sapat naman na yun. Sapat na yon, okay lang yon kasi the mere fact na hinabol-habol nila doon si Rigo, may oras na nawala, nakuha naman na ng Bren Esports yung gusto nila eh. Tama. Mabasag yung base turret doon sa itaas. And ano bang consolation na nakuha rito ng Alter Ego? Wala. Now, Wala. Selly Boy dito, nakikipag 1v1 kay Flap TC, pero may sipa kasama Sipa! rito si Lusty at napilitan siyang mag-Tempest of Blade, pero nandito na ang mga tropa, si Few going in. na. Grabe, sinabi natin kanina dito, yung Uy, Joe, si Pai! medyo squishy. Pero ito si Pai, medyo delikado siya rito, Rockheart. Naku po, huwag kang split push ng ganyan. Hindi yan maganda, Flap TZ right now. Gahanda-handa, Leo Murphy. Next target dito para kay Lusty. Selly Boy, kaya naman lumaban ngayon. Tempest of Blades, kita mo naman hanggang ngayon, hindi pa talaga ginagamit na maayos yung Tempest of Blades niya. Oh no, Alter Ego here. This is probably the first time natin nakita na medyo padepensa ang kanilang mga galaw. Kadalasan natin nakikita ang Alter Ego, laging pasulong, Oo, diba? laging pasugod. Pero this time around, sobrang handa ng Bren Esports, and I may say, Bren lang ang Malakas. Right there, they are showing it really strong. Talagang flex to flex. Sabi natin kanina, di ba? Indonesian meta, steamroller all the way. Di ba? Talagang sasagasaan kayo kung kaya nila. Pero this time around, hindi sila makadepensa ng maayos. Hindi Talagang nga. nagpapanik sila. Selly Boy, muntik na maka-split push, pero hindi. Akala niya kaya niyang sumimple, pero hindi niya magagawa yun. ito kasi nagiging problema sa kanila, Rockheart. Hindi ganun hindi na masyadong hindi nararamdaman yung Yuzhong dito ng Oo. side ng Alter Ego. And Leo Murphy, katulad nung nangyari sa taas, tumalon siya palabas, pero hindi niya nagawa yung dapat niyang gawin, wherein Depensa lang, mag-hurricane no? dance sana siya. So parang nawala yung plano or strategy ng Alter Ego. Pero now, hindi pa naman pwedeng maging sobrang Hindi pa, kampante hindi pa. dito ng Bren Esports. Dahil yung comeback dito, kung titignan mo sa Gold Rockheart, 1,000 lang ang lamang ng Bren Esports. Hindi ganun kalaki yun. Actually, wala pang one item yun. So, Bren Esports, kailangan pa rin nilang mag-ingat.
Here's Gifu. What you gonna do? Try go Flap TZ. Taken down by Selly Boy. Oh my! Abo! This is medyo delikado to, Delicate, Rockart, kasi Uy, si Carl! Oh my! Oh my G! Ito na yata ang hinihintay na comeback pero not today pa rin. Nabaliktad pa! Nadikit nyo ko sa pader pero hindi nyo ko napatay. Yun ang pinagkaiba noon, mga tol. Dahil si Selly Boy nag-tempest of blade sa wala, sa hangin lang pala, pero hinahabol siya ngayon dito ni Flap TZ. Odil, sinusubukang i-hold dito ang Benedetta, pero meanwhile, on the back lane, Lusty going against si Pai. Nako, yung crossbow of Tang, ipinilit niya na dito, pero may immortality yan, okay lang. So ikaw naman ngayon ang susunod. Pero nako, si Selly Boy bumalik na dito sa eksena. Rockart, hindi tumama doon yung espada ni Kuya Reeves. Oh my! Two-man down on the side of Bren Esports. Nako po, Rockart, mukhang kumakambak rito ang Alter Ego. Dahan-dahang umaangat Selly Boy. Nakakahanap siya ng konting confidence para ma-pull off yung dapat niyang gawin kanina pa. Although ngayon, ang base nyo, medyo natakatarkanta. Pero, right now, gagamitin ng Bren Esports yan para to take nitong Lord. Yes, oh my, check na lang ngayon dito yung rotation si Leo Murphy. Nagpunta doon sa may damo, pero ito na, Rockart. Oh, Ayan na nga! with the Hurricane Dance, Tempest of Blade, nagamit na naman patakas. Pero ang unang nawala is yung Akai. Sama mo na si Odil. Pai, takbo, dahil ikaw ang susunod na mamamatay. 3-man down dito sa Alter Ego. Disiplina lang sa Bren. Kunin muna ang Lord bago tayo mag-push. Grabe, alam mo na talaga si Carl TZ pag nagank nat lahat. Di ba? Na Hurricane Dance nat lahat, hindi pa rin nila mapatumba. Paano pa ngayon na may Lord pang kasama? Yun. Ang Bren Esports, 18-12 on the kill score. Kakabulan sa top lane, Few going straight into Selly Boy. Nasaan ang backup? Oh my! Akala ko mabubuhay pa siya doon using his Purify. Pero it's all good in the hood, mga tol. Dahil yung Lord, nasa kamay naman ng Bren Esports. Ako, masyado ka ng matilok, Selly Boy. Talon ka ng talon. Pinapasok mo si Few. Yan ang idol ko. Pero ito na, mga kaibigan, sa gitna, may bakbakan na naman na magaganap. Flap TZ, medyo malalim, but he will be using his Electo Final Blow para makatakas. Wala ngayon ang jungler, wala ngayon ang damage dealer ng Alter Ego at yung Lord paparating na sa itaas. 30 segundong kailangan magdasal ng malakas ng Alter Ego Esports. Dot lane, wala pa rin minions pero ang Lord nasa taas na. Gagamitin na kaya ito ng Bren para mag-push papasok ng base. Sa malamang Rockart, gagamitin nila tong Lord dahil malayo pa yung mga minions. Pasag na nga yung gitna. Medyo sumegway pa dito yung Lord natin. Nagbiglang liko. Pero ngayon mga kaibigan, tamang hold lang muna rito. Bren Esports, they could potentially take the bottom lane. Pero ngayon, kinakabahan na ngayon dito ang Alter Ego dahil wala na silang torre, wala na silang base turret here on. Oh my, Rockart, paano ang comeback para sa Alter Ego? Meron pa ba? 5,000 gold. Pero looks like the base is already dead. Alam mo nga bang gagawin mo kung ikaw ang Alter Ego? Pwede mo namang huli si Leo Murphy. Pwede mo gawing gawin mo i-focus mo si Carl TZ, pero ano mangyayari sa'yo? Si Flap TZ, si Rebo, nandiyan pa rin. Magwawala pa rin si Few. Mahuhuli ka pa rin ng idol of the kids. Yes. So, paano na yan? And diba? I like it, Look at the itemization dito ni Few, Rockart. Nag-wind of nature siya dito. One of the reason din kung bakit medyo namamicro niya rito si Selly Boy. Kasi kung mapapansin mo, siya yung laging pinapasok. And again, yung pinakamalakas na power ngayon ng Alter Ego is either yung mga normal attack netong si Pai o kaya normal attack netong si Selly Boy. So, pag nag-Wind of Nature ka, halos mas maganda talaga yung epekto nun kesa mag-Winter Truncheon ka o ano man. Yes, nag-agree ako sa iyo, Rockart. Oh my! Alam ko, yung mga Filipino fans natin ay medyo nagbubunyi na dahil ang laki ng kalamangan. Pero I like the decision making here ng Bren Esports. They are taking this slowly. Nasa kanila ngayon ang bola. Ayaw na nila tong bitawan. They want to prove the Indonesian squad na hindi na mauulit ang nangyari nung una. Hindi pa talaga. And I think very, very close to the end na tayo mga tol. Naghahandaan na din ng Alter Ego Esports sa loob ng kanilang base. Wala nang lumalabas. Everyone's chilling like a villain right now. Si Kuya Leo Murphy napapatipi-tipi na lang eh. Kasi wala, kumbaga, this is gonna be a turtle game para sa Alter Ego. Hindi na sila pwedeng basta-bastang lumabas. It's Bren Esports, kung gusto talaga nila tong laruin ng punong-puno ng disiplina, they really need to wait
for the Third Lord. And for Alter Ego, what do you think, Rockhart? They Again, have to contest. Yun, exactly. Ang Alter Ego right now, either they have to contest for that Lord at antayin nila ang Bren Esports na magkamali. Yun na lang talaga ang win condition nila. Oo. Pag nahulog ng Bren Esports ang bola, dun lang talaga sila pwedeng makasteal. Pero other than that, malakas ang kapit ng Bren ngayon. Indeed. Disiplina, ramdam na ramdam mo, kitang-kita mo sa galaw nila sa mapa. Saka ganito yung magaling sa ganito yung Bren yung binibait nila yung Lord. Kasi alam nila na susubukan dito ni Selly Boy na steal yan using the Ling Exactly. Diba? So ang gagawin nila kadalasan sa ganyan, i-debate nila parang half HP. Pero mukhang hindi na yata dahil masyadong malalim dito Selly Boy. Pag napitas siya dito, this might be the end. Now, nag-respond na dito yung Lord Rockhart. Mukhang makakakita na tayo ng bakbakan. Pero hindi na yata dahil napitas siya doon ni Flap TC. Selly Boy! Oh my! G! Isa sa pinakamalaking pagkakamaling magagawa mo now that there is a Lord present. 45 seconds para kay Selly Boy. That clutch plays from Flap TC, the super rookie, doing wonders for Bren Esports. Look at that. Hindi na nga kailangan dito pero to, nagkakabakbakan na. This is gonna be the final hurrah for the Alter Ego squad. Inipit nila doon si Kuya Ribs. Hindi nyo mapapatayan dahil yan ay inspired. Sinamahan na siya dito ni Flap TC going in. Hindi nila mapatay even few. Oh my! Dalawang miyembro na dito ng Alter Ego ang nawawala-wala kasi dito si Selly Boy. Bakit ka nagkamali? And 15 seconds, hindi na enough yun, Rockhart. Dahil nakuha na ni Carl TZ. Ayan na siya! Ang Lord. Oh my, tuloy-tuloy narito ang Bren Esports and this gonna be the first game against Alter Ego. 1-0!